Thank you, Holy Spirit of the living God. Marami pong salamat, Lord. They can hear me, they can see me. In Jesus' name, hallelujah. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Great is thy faithfulness. Yan. Thank you, Sister Tess Yusi. Sige po. Maraming salamat, Panginoon. Makikita nila ako at maririnig nila ako. And your word is clear, O Lord. The internet, Facebook Live, any interference, we rebuke it in Jesus' name. And we ask that we are covered with thine precious blood. Thank you, Lord, for this time together to learn of your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. So, napag-aralan na po natin last week about the fruit of the Holy Spirit. Ito nga po yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ito po ay base po sa Galatians chapter 5 verses 22 and 23. So ngayon po ay magsisimula tayong mag-aaral ng paghahambing. Papaano po ang nasa Panginoon at yung nagtitiwala sa Diyos at hindi nagtitiwala. So basahin po natin in the book of Jeremiah chapter 17. Okay, Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8. Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8. Ganito po ang ating mababasa. Sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad nila'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat namamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. So, ito pong pangatlong beses na po akong nag-open and close niyan. Pero, ang salita ng Diyos ay mas matibay kaysa sa anumang bagay. So, tayo po ay nagbasa ng Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8. Ito po ay paghahambing sa dalawang bagay. Una po, yung nagtitiwala sa Diyos at saka yung hindi nagtitiwala sa Diyos. Kaya yun po. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos in Jeremiah 17 verses 5 to 8 na yung mga taong nagtitiwala sa tao, anong mangyayari sa kanila? Kasi po, ang kausap ng Diyos ay ang sarili niyang bayan, bayang Israel, na mayroong kasunduan sa Kanya. Remember po, ang kasunduan nila ay nung panahon pa ni Moises, nung sila'y humarap sa Diyos sa harapan ng bundok ng Sinai, at doon nagkaroon ng kasunduan ang Diyos at ang tao sa Diyos. Kaya nga sila ang bayan ng Diyos at siya ang kanilang sinasamba sa espiritu at sa katotohanan. So ngayon, nagpapahayag ang Panginoon sa kanila paglipas ng napakarami ng taon, mga hundreds and hundreds of years na ang nakaraan. At dito sa panahon ni Propeta Jeremias o Jeremiah ay sinasabi dito, ano ang pagkakaiba ng taong nagtitiwala sa Diyos at hindi nagtitiwala sa Diyos. Kaya yun po yung ating binasa in Jeremiah 17 verses 5 to 8.
Ang sabi po, parurusahan ng Diyos ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Sinabi niya. Ito po, basahin po natin uli in verse 5, Jeremiah 17 verse 5. Sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin. Yan po ang nakatala sa Biblia. At nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. So ngayon pa lamang sinasabi ng Panginoon o sa kapanahunan ni Propeta Jeremias, sinasabi niya, kung nagtitiwala ka sa iyong kapwa, parang mawawalan ka ng lahat ng bagay. Sabi dito, na maitutulad ka, kaya nga paghahambing, compare. Dito, magiging katulad ka ng halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat. Walang ibang tutubo. So kapag tayo nagtitiwala lamang sa tao, sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, hindi tayo tunay na magbubunga. Sinabi na dito, katulad tayo ng halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat. Walang tutubo at wala ring mabuting mangyayari sa kanya. So yun po ang sinasabi ng Diyos. Kung nagtitiwala tayo sa tao. Pero kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, kabaligtaran naman yun. Yun yung sinabi niya. Verse 7, Jeremiah 17 verse 7. Ngunit, sabi niya, maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umuulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong namumunga. Kaya tingnan nyo po,